Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Isa si Joel Chua sa sumira sa pagkatao at imahe ni Vice President Sara at isa siya sa maaaring balikan ni Vice President Sara once na maakwit ito sa kanyang impeachment trial. Lumiliwanag na kasi ngayon ang eksplanasyon patungkol sa confidential funds. Aniya ni VP Sara, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Yes, oo, alias. Alias ang ipinapangalan sa mga taong itinatago ang identity dahil nga confidential at i-discuss ito aniya ni VP Sara sa kanyang magiging trial. Siguradong lagot dito ang mga buwayang kongresistang pinagtulungan si VP Sara. Isa na dito si Joel Chua. Ngayon ay nagmamaang-bangangan at nagtuturo na si Joel Chua na tila bakit daw ngayon lang sinabi at tila hindi niya daw alam ang kalakaran na ito patungkol sa confidential funds. Kung pagbabasihan natin ng Philippine Constitution, Article number 9, Section 2 ng 1987 Constitution, the Commission shall have exclusive authority subject to the limitations in this article to define the scope of its audit and examination, establish the techniques and methods required therefore, and promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and properties. Sa madaling salita, kung may notices of disallowances mang in-issue, ito ay hindi pa final. In fact, nag-submit at nakipag-coordinate pa nga ang Office of the Vice President, DepEd sa COA Commission proper. Again, hindi pa final ang notices of disallowance at gusto nyong tanggalin ng Vice President Sara on something that is not yet final. At saka paanong magpapaliwanag si Vice President Sara sa kanyang paggastos may batas na bawal mag-divulge ng confidential information. Base sa Section 3, Letter K of the Anti-Graft and Practices Act. Bawal. Dito ang tinutukoy ni VP Sara. Corrupt practices of public officers. Divulging valuable information of a confidential character acquired by his office or by him on account of his official position to unauthorized persons, or releasing such information in advance of its authorized release date. The person giving the gift, present, share, percentage, or benefit referred to in subparagraphs, or offering or giving to the public officer the employment mentioned in subparagraph, or urging the divulging or untimely release of the confidential information referred to in subparagraph of this section shall together with the offending public officer be punished under Section 9 of this Act and shall be permanently or temporarily disqualified in the discretion of the court from transacting business in any form with the government. O ayan, Joel Chua, delikado ka palang maparusahan. Kaya ngayon, nagmamaang-maangan ka na hindi mo alam ang kalakaran sa confidential funds. Hindi mo alam. Abogado ka pa naman. Samantala, binanata ni Mr. Will Tucker ang attack dog ng palasyo na si Attorney Claire Castro dahil sinabi nito na hindi na daw kailangan ni VP Sara ng attack dog dahil tila kanyang ipinahiwatig sa kanyang statement na mismong ang attack dog na ay sarili na mismo ni VP Sara. Panoorin natin ang buong video. Bubita talaga tong si Auntie Claire. Ganyan ka ba dapat mag-response as a spokesperson? Oh my God, nakakahiya ka? Hindi siya attack dog.
Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Oh my God. Oh my So, God. you know what I mean? Oh my God. Ganyan ba umasta ang isang spokesperson? Tangina mo. Grabe talaga si Auntie Claire, no? Nile-level up na niya yung kanyang pagkawalang hiya, no? Talagang tinutudo na niya ang kanyang kamalditahan, kabubitahan, kabubuhan. Diba? Talagang, G na G talaga siya. Oh my God, Auntie Claire. Diyos ko, mag-ingat ka sa mga pinagsasasabi mo at pinagsasasalita mo ngayon. Kasi hindi sa habang panahon ay andyan ka sa posisyon mo. Diba? Nakakahiya. Ganyan ba ang attitude ng isang spokesperson? Ako ang nahihiya sa kanya. Sa bagay, okay na rin yan para mas mapahiya ang administrasyon na to. Okay na rin yan. Reflection din naman yan ni BBM. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Wow. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara or si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, hindi bakasyon. Office of the Vice President for the last 3 years has been performing and delivering basic services to the people, but we would need to give more emphasis, and so that everyone in the country or the public in general would know. Gagawin mo pang issue na nasa The Hague si VP Inday. Bakit ba nasa The Hague si VP Inday? Kasi inaasikaso niya si Tatay Digong na sinurrender nyo dun. Kung siguro ikaw din, ang ama mo, ginaganon, ha? Gagawa ka ng paraan. Hindi naman pumunta si VP Inday sa daig para magbakasyon. Ang bobo mo talaga. Grabe mga lods, no? Nakakainis talaga sila. Kasi instead, intindihin na lang nila kasi nga inaasikaso ni VP Inday, no? Si Tatay Digong dun. Para kahit papano ay kung kayang mapauwi na dito kasi butot balat na. Hito ngayon si Auntie Claire walang konsensya. Banat pa rin siya ng banat. Sana hindi yan mangyari sa ama mo. Humanda ka na, Joel Chua. Dahil kapag naging presidente na, itong si VP Sara, isa ka sa kanyang mga babalikan. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.